Natuloy din ang iringan ng match itong dalawang to. Dubov versus Niemann, mga kamatsas. Marami pong iringan ito, palitan ng mga kung ano-anong bagay sa social media. Ngayon natupad ang kanilang hamunan na ginanap po sa Russia. At 18 games, 3 minutes plus 2 seconds increment ang time control. Yung pinaka last round ang i-analyze natin dahil doon nagkaroon ng resulta kung sino ang nanalo sa kanilang match. At isusunod natin ang last round naman ni Meow Meow sa World Juniors at meron pong special message si Meow Meow nagpadala sa atin, mga kamatsas, para sa ating mga kamatsas dito sa Pilipinas. Ano kaya yung mensahe niya na yon? Mapapanood nyo po sa end part. Okay, samahan nyo akong i-analyze ang 2 games na ito. White si Dubobing nag D4, Knight F6 si Niemann, Knight F3, D5 approaching Queen's Gambit at nag E6, pero ang gusto ni Dubov yung Catalan. Pero sa pagkakatanda ko po, paborito ni Dubov yung Catalan eh. Mula sa strategic at makunat na opening, ginagawa niyang magulo at agresibo. Kakaiba ang style. Kinapture ang C4 at nag-Queen A4. Ayan. Itong Queen A4 hindi masyadong gamit, mga kamatsas. Ang talagang gamit na lang dito yung Queen C2. Na kapag nag-A6, mag-A4 muna para pagka-capture sa C4, hindi makakatempo ng B5. No? Konting kaalaman lang po sa opening. Dito kasi nag-Queen A4. Talagang gustong bawiin kagad ni Dubov yung pawn. Yun nga lang, ang drawback A6, capture B5. Inaalaw ng white dito na makatempo B5. Pag atras, tempo bishop. Mabilis ang development ng bishop eh. Nag-bishop D2, yan talaga ang theory dito. Ilalagay yan sa A5 para mamaya di makatulak yung pawn C7. Hindi makabasag ng C5, yan ang purpose ng bishop D2. Pero dito, ito ang napili ni Niemann na line. Bishop E4, inatake muna ang reyna. Bakit nag-bishop E4? Pag Queen C1, para maka C6. At hindi maka-bishop A5 ang puti. Ayan ang treatment dito naman ni Niemann. Kasi kung magsi-C6 kagad, yung bishop makukulong dun sa B7, mababad. Kaya inilabas niya muna bago niya itinulak yung C6. At least, yung bishop nakalabas, wala doon. Okay? At dito nag-E3, extra solid sa D4, at nag-Knight BD7, Knight C3, kinapture ang Knight. At yan po ang lumalabas na novelty dito. Dahil ang mga nasubukan na dito, may tumira ng Bishop G6, at ang kilalang tumira nito ay hindi ko pala kilala. Pero 2,500. So enough yon para masabing solid player. 2,500 din. Grandmaster level yon. At may tumira na rin ng Rook C8. Cornet Matthew. Ayan, kilala ko yan. Grandmaster Cornet Matthew ng France. Kabatch ko po yan sa World Juniors na kalaro ko at tabla kami. Sa World Juniors noon sa Istanbul, Turkey. Yan, okay, balik tayo. Ang ginawa dito ni Niemann 2025 novelty ay kinapture yung knight. Capture and Rook C8. Ayan, bibira na po si Niemann dahil nandyan ang reyna sa C-file, magsi-C5 na at para mabuksan talaga at magka-pressure. Yan ang purpose, ano. Kahit na binigay ni Niemann yung bishop, ginive up yung bishop pair, pero at least maluwag ang galawan, walang ipit sa black. Yun ang gustong mangyari dito ni Niemann. At nag-Knight E2, saan pupunta yan? Maneuver? Okay. So itong Knight E2, may posibilidad din na kung hindi magsi-C5 on time dito, ay maaaring saraduhan ng B4 para mailak yung square C5. Nga pala po, mga kamatsas, ang gamit natin dito ngayon na board ay Lichess board, ha. Hindi kasi binroad ka sa chess.com eh. Kaya kinuha ko na lang sa Lichess pala, binroadcast ito. Okay, kaya medyo kakaiba po yung interface natin ngayon. At dito tinuluyan na ni Niemann, nag-C5 na. Baka mahuli ang lahat, hindi siya maka-C5, ilalak ng B4 kasi. So, agad-agad siyang nag-C5. At dito napailag si Dubov, Queen E1, susundot doon. Inangat na yung reyna. Kasi po, kung magbi-bishop B6, aatras ang o liliko ng isang square ang queen, baka pumangit. Mapapasib ang queen sa E8 eh. 'Di ba? Kaya inilabas niya muna kung atakihin, at least nakalabas na. Sinundot pa rin Queen B8 at kumapture na sa C5. Bakit naman kailangan capturein? Kasi po tutulak na 'yan. C4, B4, baka mag-alangan pa yung bishop, makulong pa yan sa A5. So malakas ang tulak ng C4 kaya
kinapture na, bishop takes c5, at nag-bishop g2. Bakit naman umatras? Para hindi matempohan pa ng atake. May nagbabadyang atake kasi lundag ng knight. Knight e5 pa rin, sinundot pa rin doon. Bishop c3, okay? At nag-b4, ayan na. Kumbaga, tinutukan ng knight pero sinubukan ni Niemann, talaga bang kakapturin mo yan? Sige daw ba? Nag-bishop d4, pumreno lang. Okay? At gustong ma-eliminate ni Dubov ang strong bishop. Nag-a5 muna para solid ang b4 at nag-queen d1. Okay, syempre labas ang torre, pressure pin, nag-queen b3. So yun naman ang purpose dito, queen d1, queen b3 para maging aktibo ang reyna kumpara sa e1. Kinapture na, knight takes, at nag-knight d7. Ayun, kaya pala kinapture na ni Niemann para yung square c5 na tinutungtungan ng bishop kanina ay gagamitin ng knight papunta sa c5 at maatake ang queen sa b3. Nag-rook fc1. Ayun, syempre, develop na ang torre. Nag-queen b6 muna. Bakit nag-queen b6? Kunat-kunat muna. Queen d1. Knight f6 bumalik. Hindi sa c5 pumunta, no? Kasi baka pupunta doon, mga ganun bang gulo-gulo? Queen e2, syempre, ilag sa pressure ng d-file at nag-g6, h3, a4, f4. Ayun ang purpose ng h3 para di makalundag yung knight doon. Kasi po, pagka f4, pagpalagay na walang h3, lulundag yan dyan. At imagine niyo po, may sacrifice ng knight takes e3, yung knight kasi sa d4 alanganin. So, kakapture muna doon tapos mga ganung idea. Okay. Kaya dito, nag-f4, capture, knight d7, balik ulit, at nag-rook c6 inatake. At umatras, rook c4. Ayan, napansin dito ni Dubov na, oo nga, magandang ang naka-forward yung tulak ng mga pawns, pero pwede rin ma-overextend. Pwede rin mag-queen e1, halimbawa, atakihin yung pawn sa b4 hanggang sa mapabagsak. So, kailangan paghandaan ito ni Niemann. Nag-queen d6. Ayun. Bakit gumanyan? Pag dinoble ang atake dito sa b4, maaring may rook b8. Pero teka muna. Paano pag nag-knight c6? Hindi ba babagsak na yan? Ayun nga ang ginawa. Ayun. Okay, nag-rook e8. Rook d4 muna. Queen f8 bago tinagpas ang pawn sa b4. Ayun. Bakit nag-rook d4 muna, mga kamatyas? Yun yung mga teknika ng mga tempo-tempo. Na mapaatras mo yung reyna doon, malaking bagay na at least na-passive muna ng bahagya bago tuluyang o bago diretso capture sa b4. So may mga ganong teknikan. Pagpapahina muna ng konti sa pyesa ng kalaban bago mo ipasok yung idea na ganun pa rin naman, at least humina ng konti. Okay, napapasive napaatras ang bahagya Nag-e5, ayan, dahil kailangan talaga manggulo na ni Niemann dahil napingasan na siya ng pawn, at nag-queen c4. Queen c4, ano purpose? Para ilag lang din sa pressure kasi kakapture may mga pressure sa e5. Nag-queen d6, bumalik si Niemann, mukhang susundot ng mga check-check sa ilalim, agad namang umilag si Dubov. At nag-h5 naman. Ang purpose niyan ay mag-h4. Talagang ito pong si Niemann ay resourceful pagdating sa mga pagtingin sa mga kung saan niya mapipressure yung kalaban niya. At nag-rook b7. Okay. Pag rook b7, ang basa ko po dito, ka-capture sa e5, capture na yung pawn sa f7 ay, nako, ayun the power of the 7th rank control ng torre. At inunahan na ni Niemann kasi talagang ka-capture na yung e5 Queen takes f4, naghamon ng queen to queen, queen c5, umayaw dito si Niemann. Pero ang correct play pala is queen e6. Yan pala ang tamang galaw ng reyna kung gusto niyang umayaw sa queen to queen. Okay? Para may threat doon sa a2, may tempo. Balik tayo. Pero nag-queen c5, ang sabi po ng liches dito, considered na blunderacious pala ang tiradang yan. At ang ginawa dito ay nag-queen d4, hinamon uli ng queen to queen. Ayan, mali din naman daw yung queen d4. Nasobrahan sa kakahabol. Dapat daw po ang accurate play ay knight b8. Ayun. Para talagang obligahin ito, no?
Halimbawa ko, ay hindi pala pwede mag knight e5, bitin nga pala yung knight sa f6. Pag kinapture, so yun naman ang purpose, no? Kasi lamang ng isang pawn, sabi po kasi sa principle, pag lamang ka ng isang pawn, i-exchange mo yung minor and major pieces, knights, rooks, exchange mo na yan para maramdaman mo yung lamang mong isang pawn. So nasa principle yun eh. O pero balik tayo, nag queen d4, rook takes e3, kaya pala naging bad move kasi wala eh, may capture din pala eh. Takes, at dito nag rook e7, tinanggap na ni Niemann ang hamon, at nag king f8, knight c6, knight d3, and nag b3. So ito po ay endgame na. In-a3 ni Niemann dahil nag-aambisyon siya na makuha niya yung pawn sa a2, at kapag nakuha niya yung pawn sa a2, napakalapit na nga naman ng promotion ng kanyang a-pawn. Okay, pero hanggang saan ang... Ayan, pinasok pa rin. May knight b4 eh. At dito mga kamatyas, medyo talagang masasabing napasubo ang knight ni Niemann kasi wala na siyang titirahan pa ng knight. Eh paano kung mapuntahan yan? Yun ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot dyan mga kamatyas. So risky rin ang ginawa. Dodoblehin para mapabagsak yung pawn. A2, knight c2. Pero inunahan na ni Dubov. Bago pa mangyari yon, tagpasa na ng pawn. Nag-knight d2. Okay, threat. Bishop c4. Knight b1. Ayun, hinabol ng depensa. Pero may b4 din naman. May sapat ng depensa. Ang galing, ano? Sakto na. Tawag natin dito parang iniskwala. Saktong-sakto. Knight dito, binalikan ng bishop na naka-threat. Kinapture na. Takes. Ayun. At nag-b5. Okay. So dito po kung titignan natin ang evaluation bar ng Lichess, halos equal. So halos equal. Correct play. Equal talaga. So magbabase na lang sila sa time control. Ang time control po 8 seconds na lang dito kay Dubov and 19 seconds pa kay Niemann. Pero may 2 seconds increment naman na nadadagdag per move. Nag b6, knight b4, b7, knight c6, at nag h4. Ayan, Phoenix muna. So may pass pawn. Ang maganda nito sa puti, baka mamaya makalapit siya dyan. So yun ang maganda. Ideal travel or itinerary ng king. Travel itinerary. Yun ang ideal, no? King e6, king g2, king d5. Yun nga lang po, talagang grabe. Talagang land grabber ang black king na yan. Unang nananakop ng mga square-square. Nag-knight a5 si Dubov. Siyempre, di pwedeng capturing yan. Obligado talaga mag-knight b8. Otherwise, pag kinapture, mag-b8 queen. At nag-king f3. Tuloy pa rin yung itinerary na yan. At nag-king c5, king e4. Okay, nag-f6 para protected yung mga pasok-pasok. Knight b3 check, nag-king c6. Ang plano naman dito ni Niemann, ni Dubov ay ni Niemann nga, sorry. Nalito na ako. Ay tagpasin yung pass pawn. Knight d4 check, tinagpas na. Yun nga lang po, baliktad na kung sino ang land grabber. Ito ng white king. Okay, at didikit na sa e6. Nag g5. Ayan. Ang gusto naman ni Niemann hanggat maaari, immediately mabawasan yung pawns para isa na lang ang pawn na matitira kay Dubov. At baka sakaling makuha yung isang pawn sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng knight sa matitirang isang pawn ng puti. Pero dito mga kamatyas, kagulat-gulat, surpresang ginawa ni Duboving. Paki-guess nyo po mga kamatyas. Sa mga nakakita na, recall ano po kaya yon? Sa mga hindi pa nakakita, fresh pa lang kagaya ko, i-guess nyo po ano kaya yung interesting, aggressive move na ginawa dito ni Dubov. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom, G4. Grabe, may ganyan na palang sabayan. Talagang nagulat dito si Niemann, sigurado. Naku, makaubos oras to. 8 seconds na lang natira. Kinapture ang G4, ayun. Mali pa po yung napiling capturein. So, ito ay equal. Pero ang tamang capture, ito. G takes H4. Yan pala. Bakit? Pag kumapture doon, H3, knight F3, pipigilan muna, then knight C6. Kailangan makita yung lundag ng knight na yan.
highly ano yan, recommended move yung knight c6, talagang dapat magawa. Tapos halimbawa kung mag h6, knight d8, ay grabe, walang dikit yung king tapos may knight doon. h7, knight f7, pagka gumanon di pwede, pagka gumanito ba? Mag h2, magkuqueen, mauunang maka-queen. Knight takes, ayun ang pang-equal. Yan ang panabla. Yan ang panabla. Gravity yung GH4 na yon, pero ang napili po ni Nimang capturein ay yung G4, blunderatious, nag-H5. Yun lang mga kamatyas. Knight D7, syempre kailangan habulin yung paspon eh. King E6, yan ang masakit. May tempo pa. Knight E5, capture, may tempo na naman. Nadikitan ng tempo. Knight F3, Knight E2. Pigil na yung pawn. Ang tanong, ano ang pamigil sa H6? Saan dadaan ng knight na may sapat na pamigil sa H-pass pawn? G3 na lang. At dito mga kamatyas, ayun. So kitang-kita po sa time na flag down dito si Niemann. At pagpalagay ng di ma-flag down kahit capturein eh. O siguro knight H2 para yun ang maging way. Pag nag-H6 may knight G4 nga naman. Pero ka-capturein lang po yung pawn eh. O, pag bumalik dito, king F6. Pag nag-knight H2 ulit, king F5 na. O, ayun na. So, paano ngayon yun? Wala nang way. O, ganun eh. O, pag chumek dyan, dito lang. Wala eh. Walang pamigil. Grabe. Grabacious, mga kamatyas. Last minute na dali pa si Niemann. Marami na po siyang dinayong mga matches, backroad, kung sino-sino pa. Laging panalo siya. Pero kay Dubov, nasira. Ang score po nila dikit na dikit eh. 9.5, 8.5 sa kanilang 18 blitz match games. Grabe, ngayon lang natalo si Niemann kay Dubov. At may condition sila. Kung sino daw ang matalo, sasagutin nung matatalo yung matinding itatanong nung panalo. Bukod po sa kanilang prize money na match na to, may sponsor sila pareho eh. Tapang ni Niemann, dinayo talaga si Dubov sa Russia. Sa Moscow nangyari to eh. Face to face po ito mga kamatyas. Ang lupit. Okay. At ano pong masasabi nyo mga kamatyas? Huwag muna kayo nga alis susunod natin yung laro ni Meow Meow. Matinding last round niya sa World Juniors and then after nun sa bandang huli, yung talagang video na nagsasalita si Meow Meow patungkol po sa ating mga kamatyas dito sa Pilipinas. Okay, pag-aralan natin ang laro naman ni Meow Meow. Block dito si Meow Meow sa crucial last round ng World Juniors at nasa top 5 siya eh. Kaya napaka-crucial nito. Nag-D4 si Yelizaveta ng Ukraine, Knight F6 si Meow Meow, C4, E6, Knight F3, D5, G3 na naman. Nagkataon, parehong katalan, no? Capture sa C4, Bishop G2, Knight C6 this time si Meow Meow. O kanina nakita natin Bishop E7 tapos nag-castling kaagad no? Si Niemann. O pero dito, Queen A4, ayan, familiar na sa atin para bawiin yung pawn C4. Nag-Bishop B4 check muna. Ayaw ipabawi ni Meow Meow yung pawn sa C4 at nag-Bishop D2. Knight D5. Kumapture, so linyado pa rin, exchange, at nag-knight A3 para babawiin yung pawn C4. Ayaw talagang ipabawi ng malaya. Kasi pag kinapture yan, may B5, double, mawa one piece daw ng puti. Knight E5, ayan, bumawi ng linyang agresibo din, pero mukhang aral na aral din talaga itong si Yelizaveta. Oh, linyado eh. Nag-Bishop D7, good move. Siyempre, nandyan ang Queen, pressure. Okay, Knight takes, Bishop takes. Double. Kakapturin ba o ito pipiliin? Pinili yung Knight sa B4. Capture, Rook G1, Bishop C6. Talaga nga naman ang opening theory. Ang haba na mga kamatyas. Bookline pa rin to. Hindi ko na alam to Bago na sa mata ko tong ganitong linya. Queen takes C4 at na bad move po dito si Yelizaveta. Ayan, dapat daw ang tira ay Queen C5. Para ma-maintain na hindi makapag-castling dito ang black. O kasi may bawal pa eh.
Okay, balik tayo sa queen takes c4. Nag-castling si Meow Meow. Sinamantala niyang makatakas. Pero kung accurate ang pag-uusapan, queen f6. Mukhang sa queen side pa magka-castling. Oo nga, no? O, balik tayo. Pero nag-castling, f3, queen f6, king f2, at yan ang lumalabas na novelty dito ni Elizaveta, mga kamatsas. Dahil ang old line na nangyari pa noong 1956. Queen c3 ang ginawa sa posisyon na to. Tagal na pala nito. Ang tumira ay si Rovner Dimitri. O yung white player, ang tumira ay si Zilver Israel. Sorry po. Ayan, 2400 noong 1956 pa. Ang tagal na. Grabe. 2025 na bago. Novelty ang King F2. Grabe, no? Ang galing. Rook AD8, tineret ang pawn sa D4, nag-Rook AD1, dinipensahan, Rook D7. Ang plano ni Meow Meow, pagpapatungin ng tore, battery para talaga ma-pressure niya ang pawn sa D4. At nag-Rook D3. Plano din na pagpapatungin ng tore para sapatan ang depensa ng pawn D4. Pero nangulit muna, Bishop E4, Rook D2, Queen H6, talagang walang ito na. Ito na yung trademark ni Meow Meow, yung makulit na nanggugulong atake. Nag-Queen C3, dinipensahan. Pag kinapture ito, may Rook G2. So nakahang ang Reyna, nakahang ang Bishop. Kaya inatras lang ni Meow Meow muna. Nag-King G2, dinipensahan ang pawn. Nag-F5 para iwasan naman yung paparating na E4. Masyadong malakas yun sa white at mapapaalis pa yung napaka-aktibong pwestuhan ng Bishop dyan sa D5. At nag-B3 para kahit papaano baka mamaya masundutan ng capture sa A2, inagapan muna ni Elizaveta. At nag-E5 na, yun. Yan ang mga binibiling tira. Oh. Sacrifice pawn, pero inignore lang dito. Nag-Rook D1 lang. Binigyan po ng bad move ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay Knight to C4. Okay? Ngayon, alamin muna natin. Coach, ba't ayaw capturein yung pawn E5 sacrifice? Ano ba meron dyan? May Bishop takes F3. Yan po ang likot at mga nakikitang gulo-gulo ni Meow Meow. Ayun, nakacheck na bitin ang tore. Talo ka agad ang puti. Okay? Kaya ginawa dito, nag-Rook D1 muna para talagang ready na sa D-file pero kinapture ni Meow Meow. Yun lang mga kamatsas. Ang gusto dito ng computer ay E4 para talagang yung Bishop ay mag-take effect lalo na tusok sa King G2. Yan ang accurate. Tingnan nyo po evaluation bar. No? Negative 1.73. Pag negative kasi ang value ng computer, sa black yun pabor. Okay. Pero kinapture ni Meow Meow. Ano plano niya? Rook takes D4. C6, kailangan mo ng depensahan. Ang basa ko po dito kaya kinapture niya, ang next target ni Meow Meow ay yung backward pawn sa E2. Aatakihin. Ayun, dahil hindi nga maka E4, ang lakas ng F5, mag-Rook E8, ililipat yung battery plan. Sana yung Rook D7 niya, battery plan sa D8 di ba? Pero lilipat yan, mag-switch sa E5 para atakihin yung pawn sa E2. Yun ang basa niya dito na malalim na pwede niya maging plano. Knight C4, Rook E7, ayan na, inatake na yung pawn E2, Queen C2, battery, eto na. Bumalik. Pero bad move ang balik. Dapat daw po Rook 1 D2. At hayaan ng tore dyan sa gitna. Maganda na yan. Pagtrabahuin yan dyan sa sentro. May trabaho na yan Kumpara sa ginawang nasa sentro na ini-atras pa. So dalawa ang duty niya. Bantayan tapos sa D-file na dapat yung isang tore ang i-delegate para depensahan yung pawn E2. Ayan. So proper delegation po ng mga pyesa. Ayun. Nag-F4 dito. Imagine niyo po kung ang tore nakastay pa sa D4, walang F4 na panggulong ganyan, kakapturin lang, di ba? Nagkaroon ng option si Meow Meow to play F4 at nag-Knight B6. Napansin dito ng puti na napakalakas ng Bishop, so dapat iligpit na yan mga kamatsas. Nag-Bishop E6, yun nga lang po, talagang may mga sundot-sundot nakakailang talaga na pa G4 na dito. Okay, para walang check, pero itong G4 ay nangangahulugang another successful plan ni Meow Meow kasi itong F4 ay makakapagpapako sa pawn E2 na hindi na talaga makakatulak
At itong E2 ay magiging long-term plan strategy to attack dahil yung F4 nandyan na. So, long-term problem na rin po ng puti yung E2. Ngayon, nag-Queen G5. Ano purpose? Mag-H5 or nagbabadya rin ng baka mamaya magkaroon ng hataw, Bishop takes G4, sacrifice. Nag-Rook D8. Ayan na po mga kamatyas. Sa kagustuhan ni Elizabeta na bawasan ng pyesa dahil siguro di natin alam ang timpla ng kanyang nararamdaman, nape-pressure talaga siya na baka may pagbabadyang mangyayari lalo na sa E2 niya, gusto niyang bawasan ang tore. Pero ang accurate play po dito ay Rook C1. Rook C1. Siguro timing to play Queen C5, paalisin yung Queen dyan, mga ganon ano. Siguro ganon ang strategy ng computer. Pero ang hirap pong makita at mahirap maitira yan ng human side kasi nakaporma ka na sa D-file tapos ililihis mo pa. Parang yun ang question kasi dyan O, balik tayo sa Rook D8 na ginawa ni Elizabeta at dito po nag-H5. Ayun na nga. So good move to attack the G4. Binawasan, capture, and nag-H3. Another bad move ulit. Bakit po? Yes, nadepensahan yung pawn G4 pero considering na nagkaroon din naman ng butas yung square G3. Pero dito po mga kamatyas, kinapture lang ni Meow Meow, capture. Paki-guess nyo, another brilliant move dito sa posisyon na to. Gawin yung puzzle, block to play, and find the brilliant move na natumbukan ni Meow Meow. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Bishop takes G4. Brilliant sacrifice by Meow Meow. Ayun na. Seatbelt ang tawag natin dyan, di ba? Capture, capture. Parang ang layo. Ano meron? Parang ganun. Ano meron? Ang lalim ng naisip dito ni Meow Meow. Ayan, pinag-check. Dito, check ulit. King E1, binago, nag-F3. Yan ang mabigat. Ang layo ng nakita. Na-realize dito ni Meow Meow, ibigay man niya yung bishop niya, yung knight sa B6 ang layo, out of place ang knight. Yung bishop, yung ano pala, yung knight pala out of place. Bishop na banggit ko, sorry. E4, ayan. Okay. Baka maging tanong nyo, coach, ba't hindi nag-rook dito na lang? Yan na lang ang pang-depensa niya. Magku-queen H1 po kasi, check. Pag nag-king F2, queen G2 check, matchas. Ang kapalarang mangyayari. Okay. Balik tayo kaya napilitang mag-E4, Queen G3 check, King F1. Bakit hindi pwede bang tumakas dito? Halimbawa, King D2, takas natin, Queen F4 check. O di itakas natin, King C3, Rook takes E4. Grabe. Hindi pa rin pala makatago kasi mayroong Rook E2, maku-queenless. Pag nag-Knight C4, Queen F6 check, grabe, mamamatchas pag dito nagpunta. Dito may check, dito Queen D4 check. Doon tayo King B4, Queen E7 check. Ang kulit Saan ba natin tatakbo pag dito may B5 naman, check. Pag dito Queen C5 check. King A4, ganun pa rin pala kapalaran. Doon B4 check. Aray, grabe, matchakaw. Matchakaw na pala mangyayari doon. Kaya pala napilitan na lang dito why to play King F1 na lang ang pinili niya. Check dyan, King G1 at dito mga kamatyas. Nung tinignan ko to, parang wala lang Pero grabe na pala yung last shot ni Meow Meow. F2 check. Pag kinapture ng King, Queen H2 queenless. Pag kinapture ng Queen, Queen G4 kuwatore, ni-resign na po dito ni Elizabeta. Wow! At si Meow Meow ay nakakuha ng bronze medal dito po sa World Juniors. Kinongrats ko si Meow Meow sa pamamagitan ng pag-message ko sa kanyang mother kasi nakuha po namin yung contact ng mother niya since nagpunta nga dito sa Pilipinas, di ba? Naimbitahan natin. Tapos, ayun. Sabi ko, nag-request ako na magpadala ng video sa atin kasi lagi natin sinusubaybayan yung mga laro niya. Nagpadala naman po. At ito, panoorin nyo ang kaniyang sinabi.
感谢娜娜先生一直以来对我的支持和关注，我会努力下出更多更精彩的对决。感谢卡马迪斯俱乐部对我的邀请我到菲律宾下棋，期待下次相聚菲律宾。 Ayun, naintindihan niyo ba mga kamatsas? Di man natin naintindihan, ang narinig ko lang kamatsas eh. Ayan, pero ang ibig pong sabihin niya, nagpapasalamat sa atin. Ayan, at dahil marami siyang fans dito sa Pilipinas, at nagagalak po siya na makabalik dito sa Pilipinas by this coming sana no kung matutuloy by the help of our sponsor NM David Almirol na by November magkaroon tayo ng invitational round robin. Isa po sa imbitahan uli natin si Meow Meow na makabalik dito sa Pilipinas. Ayan, by November po 'yon ano kung pagkakaloob ng Diyos sa atin yung round robin tournament. So abangan po natin 'yan. So ganun pa man, maraming salamat sa kanyang loving mother at natugunan at nagpadala kagad ng mensahe si Meow Meow. Thank you so much Meow Meow and congratulations. Maraming nai-inspired sa iyo sa mga attacking techniques mo. Talagang tuwang-tuwa. Mikael talang hataw, yan ang gustong-gusto ng Pinoy. Yung ganyang estilo. Kaya maraming fans si Meow Meow sa atin mga kamatsas. Maraming salamat po. Pasensya na po napatagal ang video natin. At kung may lumabas po na ads, kahit isa lang po, tulong nyo na sa ating YouTube video yan. At sa mga di pa nakakapag-subscribe, click nyo lang ang subscribe button at yung notification bell all para lagi pong mag-notify sa inyo every time na may video tayo, mga bagong luto ng mga videos natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.